Shalom, Miss Pacha! Ako si Rabbi Rich. Ngayon, tinitingnan natin ang isang mahalagang tagubilin mula kay Apostol Pablo sa kanyang unang sulat sa mga taga-Korinto, partikular sa Kabanata 7, versikulo 5 at 6. Sa sinaunang lungsod ng Korinto, ang imoralidad sa sexual ay laganap. Halos ito na ang relihiyon ng estado. Sumulat si Pablo sa mga mananampalataya doon at sa atin ngayon na may napaka-praktikal na estratehiya para sa espiritual na pakikidigma sa loob ng tahanan. Sinasabi ng teksto, huwag ninyong pagkaitan ang isa't isa, maliban kung may kasunduan sa loob ng kaunting panahon, upang mailaan ninyo ang inyong sarili sa pananalangin at muling magsama. Itinuturo sa atin ni Pablo na ang matalik na relasyon sa pagitan ng mag-asawa ay hindi lamang isang pisikal na gawain. Ito ay isang regalo mula kay Adonai. Ang regalong ito ay nagsisilbing proteksyon o bakod. Kapag ang isang mag-asawa ay pinag-isa sa kasal, hindi na sila dalawa, kundi etsyad. Isang laman. Nagbabala siya na kung pagkakaitan natin ang isa't isa nang walang malalim na espiritual na dahilan, tulad ng pananalangin, nag-iiwan tayo ng bukas na pinto para sa kaaway, si Hasatan, upang tuksuhin tayo sa pamamagitan ng kawalan ng pagpipigil sa sarili. Hindi lamang ito tungkol sa pisikal na pagnanasa, ito ay tungkol sa proteksyon ng kaluluwa. Sa isang tahanang mesayanik, ang ating pagsasama ay dapat sumasalamin sa kabanalan o kadosyut ng ating relasyon kay Yeshua. Malinaw si Pablo, ito ay isang mungkahi para sa ating ikabubuti. Hindi isang legalistikong utos na layuning pabigatan tayo. Nais niyang ang ating mga tahanan ay maging isang santuwaryo ng kapayapaan, hindi isang impyerno ng pag-aasawa o lugar ng labanan. Sa pamamagitan ng pagpapanatili ng isang matatag, mapagmahal at aktibong pag-aasawa, epektibo ninyong isinasara ang pinto sa pangangalunya, pornografiya, at sa maraming kasangkapan na ginagamit ng kaaway upang magdulot ng pagkakahati-hati. Tandaan, ang mga bagay sa mundong ito ay pansamantala lamang, ngunit ang ating debosyon sa Panginoon ay walang hanggan. Magtuon sa mga bagay na tumatagal. Pagpalain kayo ni Adonai at ingatan kayo. Pasikatin nawa niya ang kanyang mukha sa inyong pag-aasawa at bigyan kayo ng shalom. Samahan ninyo ako sa susunod nating pag-aaral sa pagpapatuloy natin sa paglalakad sa salita ng Diyos. Baruch Hashem!